Discourage lang ako nito sa mga official ba natin ngayon, mga senador, congressman, mga sino pa mga official na nasa gobyerno nga, na kung sino pa yung, sila yung tagagawa ng batas, sila pa yung lumalabag sa batas. Ito yung sinasabi ko dito ay itong anak ni Raffy Tulfo, itong congressman na pumasok sa busway sa may EDSA. So alam niya na yan na ang pwede lang papasok dyan, Vice Presidente, Vice President at saka itong Speaker, itong yung mga mataas lang, Speaker of the House, Senate President, at saka Chief Justice, yun lang yun. Ang allowed dyan na pwedeng papasok sa busway. Diyan sa may diyan sa may, busway, sa may EDSA. Nakadaan ako dyan na isang beses sa bus na mga yan. Ang laking ginawa nila yan dyan sa may EDSA. Kung sasakay ka dyan sa mga carousel ang tawag nila dyan Nakasakay ko ng nakaraang taon. So, malaking bagay. So, ito yung masasabi ko lang dyan. Ito si Raffy Tulfo. Para sa akin, is konsentidor siya sa kanyang anak. Kung hindi siya magtulig sa ibang mga tao, ang lakas niyang magtuligsa doon. Pero yung anak niya, hindi niya to sinabihan na kinausap daw niya. Pero pagka nitong mga to, pagka ordinaryong tao, on cam, nagsasalita kayo, masakit kayo magsalita. Masakit kayo magsalita kahit nga mga official sa gobyerno pagka nandyan kayo sa Senate na nag-hearing kayo dyan. Ang sakit nyo magsalita, Mr. Raffy Tulfo. Kayong mga Tulfo kasi, ang nga nito, pagka nasa harap lang kayo ng kamera, ang tapang nyo, ang galing-galing nyo magsalita. Pagka may mga problema dito, tatawagan si ganito, mga colonel, mga general, para yun ang tapos utusan nyo kaagad. Akala mo kung sino kayo mag-utos. Bakit ako dito nag-react dito sa anak ni Raffy Tulfo? Kasi congressman to Congressman ka. Tapos alam mo na may rules dyan sa may busway na hindi ka pwedeng papasok dyan na ordinaryo. Kaya ka lang ordinaryo Ambulansya nga dyan. Kung emergency, yun lang papasok dyan. Pero pagka mga ganyang klaseng mga tao, hinuhuli talaga. Bakit to nag-a-attempt to? Ang may kasalanan ito, driver. Ganun na ba talaga? Pag may kasalanan, ang mga driver, ang ordinaryong tao talagang may kasalanan, Ang hirap kasi sa inyo, mga official kayo, mga punyeta kayo, ang ko talaga sa inyo, ordinaryong tao hindi nyo pinapansin. Pinapahamak nyo palalo. Putragis kayo. Ibig sabihin ang driver nito may kasalanan. Sumakay ka, congressman, sa sasakyan mo. Doon sa convoy mo. Ba't di mo sinaway? Labas ka dyan. Kasi magiging problema tayo dito. Hindi tayo pwede. Ganun lang. Ba't mo pinabayaan? Ba't mo hinayaan na pumasok ang driver dyan? Tapos ang sinabi ni Raffy Tulfo sa anak, ang nag-drive doon, yung driver noon ang pumasok kasi nagmamadali yung anak niya, nagmamadali kayo. Ba't kayo umalis ng late? Alam niyo naman ang traffic ng Metro Manila, ang traffic ng Maynila. Panoorin natin yung video na binalita sa 24 oras sa GMA. Panoorin muna natin. Pero bago po yan, paki-subscribe po ang ating YouTube channel. Kinumpirma ni Senador Raffy Tulfo na ang anak niyang kongresista ang sakay ng tiniketang SUV na dumaan sa EDSA busway noong nakaraang linggo. Bagaman hindi naka-8 plaka, may sticker ito ng official seal ng House of Representatives. Nakatutok si Mark Salazar. Nitong Huwebes, pinara ng Special and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ang SUV na ito dahil bawal sa EDSA busway, pati ang kanyang kakonvoy na isa pang itim na SUV. Unang tinikita ng lead car na may sticker pa ng official seal ng House of Representatives. Ang rehistro ng sasakyan nakapangalan naman kay Quezon City 2nd District Representative Ralph Wendell Tulfo, anak ni Senador Raffy Tulfo. Bagaman hindi siya ang nagmamaneho. Wala pang sagot ng subukan naming kuhanan ng panig si Congressman Tulfo. Pero nakausap ng Senate media ang kanyang ama. Na-flag down daw po yung sasakyan. Nabalitaan ko lang actually, tumakas ba? Na-issue. In-issue. So, hindi tumakas. Pag hindi tumakas, wala akong naging problema. Pag hindi siya ng abuso, hindi nagmura, wala akong problema. At
Naka-8 bang plaka niya? Hindi. Regular plate lang, sir. Parang regular. Para kay Senador Tulfo, sapat nang nagpatiket at humingi ng paumanhin sa kanya ang anak. Hindi rin daw anak niya ang nag-abuso, kundi ang driver nito. Well, in-admit naman niya, yung may susunungaling at nag-apologize siya. So, parang itong problema doon. As long as hindi siya tumakas, hindi siya gumamit ng plaka, 8, which karapatan niya gumamit, pero hindi siya gumamit. That shows na hindi siya kasano. Kaya lang, it so happen, na nagamit kayo, ikakaalam pa ka, nagmamadali siya. Yung driver niya ata ang tumasok. Pero pinagalitan daw ng senador ang anak na kinumpirma niyang sakay ng sasakyan nang mahuli ito. At pinagalitan ko siya. Pinagsabihan ko po. Yung anak niyo, sir, ang pinagdaliman? Pinagalitan ko, nag-sorry sa akin. Sabi ko, mag-apologize ko sa akin. And that's it. So, sir, sino po yung kasama sa convoy aside from Siya, kasama. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng SAIC tungkol dito. Konsindido nga, kung kung mayroon kang anak na kinausap mo na, i-on air mo. Huwag lang yung tapang ka lang sa programa mo sa television, Mr. Rafi Tulfo. Ang galing mo magbumanat sa iba dyan, pero pag yung may mga sa loob na ng pamilya mo, parang yan mo talaga, kinukover mo. Anong klaseng official kayo? Anong klaseng gawa kayo ng batas na kayo mismo lumalabag sa batas? Hanip kayo. Kaya nga ang mga tao ngayon, lalo dyan sa Kongreso, wala nang naniniwala sa inyo kasi ang ginagawa nyo dyan kasi, puro kayo paglalabag sa batas. Especially mention ko lang dito yung Quadcom. Ang dami nyong nilabag din siguro sa batas dyan. Ay, maalala ko nga lang itong panahon ng itong Chief of Staff ni VP Sara na dadalhin dapat sa hospital pero hinarangan nito mga tao dyan sa Kongreso. Labag dapat yun sa batas. Naghihingalo na ba yung tao, di nyo padadalhin sa hospital? Tapos ito na naman, pumasok kayo sa busway na bawal nga kayo dyan. Ba't nyo hinayaan ang driver mo na papasok dyan? At saka yung driver mo, papasok dyan na siya lang na walang utos sa'yo. Imposible yun mangyari na walang utos sa'yo. Sinabi na nga ni Tulfo, ni Rafi Tulfo, nagmamadali. Kaya pumasok doon kasi nagmamadali. Wala kang plate na, sabi niya, wala naman yata nakalagay na plate number na 8. Yung number 8. Kasi pag congressman ka, number 8 ang plate number mo. May nakalagay lang doon, parang lang siya, logo ng Congress sa House of Representative. Pero hindi siya nagdala ng number 8. Pero ganoon pa man, bawal ka dyan. Congressman ka. Congressman ka pa naman, pero saan yung utak mo nun? Ang taba-taba pa naman ito. Si Rafi Tulfo, pag kasino yung niyan, grabe manggalaiti yan, grabe pag magsalita. Kasi on air siya nasa television siya para sabihin ang galing nyo sa mga mahihirap. Pero anong ginawa sa driver nito? Anong ginawa? Kasalanan ng driver kasi pumasok sa busway. Kawawa kang driver ka. Hindi ka pinagtanggol ng amo mo. Ikaw ngayon yung may kasalanan. Kung matagal ka na sa kanila nagdadrive, di alam mo na siguro kung anong mga ugali yung mga Tulfo na yan. Kawawa ka, driver ka. Kasi ngayon, laman ka sa mga usap-usapan siguro. Pag nandun kayo sa sa Congress, hindi naman maiwasan yan Mga driver, pag nagka-umpuk-umpuk ka niya, andun yung kantsawan yan dati akong driver Gawain yan sa mga ganyan. Pangbubuli yan. Anong ginawa mo doon? Alam mong bawal yan, pumasok ka doon. Sino bang tanga? Yung driver o yung amo? Para sa akin yung amo. Kasi hinayaan ang driver niya na pumasok doon pero di ko naniwala nga doon pumasok ang driver. May nag-utos doon. Pasok ka dyan. I-driver tayo Kung anong utos ng amo, susunod tayo Ganun, nagmamadali ako. Bilisan mo. Ipasok mo dito sa kalye na yan dyan. Alam ko kung paano ang magiging family driver, magiging chuper ka
sa mga ganyang may pera. Sila pa yung nagmamadali, sila pa yung late lalabas ng bahay. Ikaw ngayon ang driver, ikaw ngayon ang taranta. Kung anong gagawin mo, late na to, traffic pa naman itong oras, rush hour to, traffic ngayon. Kaya anong gagawin ko ngayon dito? May appointment to. Ganun tayo mga driver eh. Hindi natin iniisip yung natin, sarili nun. Ang iniisip natin yung amo. Protektado natin ang amo. Alam ko nga yan. Kasi nagiging family driver ako. Hindi nyo ipag-ano yan ng mga driver. Lalo na mga ganyan, mga kumboy-kumboy. May mga kumboy-kumboy na pasikat ng iba dyan. Naranasan ko, nakikita ko ng mga ganyan. Dati na, may mga nagkukumboy na sila pa yung abusado talaga. Kasi palibhasa, kasi mga pulis ang mga nandyan. Kaya pag dumaan, buti nga ngayon, medyo matino-tino na to mga kumboy-kumboy na yan. Kasi dati, kaabusado, may nakamotor, may mga sasakyan na back up dyan. Hindi ka pwede makasingit kasi pag sisingit ka, ikaw babanggain eh. Tapos itong driver na to, ang pinapahamak nyo, Raffy Tulfo, grabe naman. Sobra ka naman. Ang sabi mo sa ano ka sa nang-aapi, lalabanan mo yung nang-aapi ng inaapi mo na rin tong driver ng anak mo. Pinagsabihan, di ba? Buti kung pinagsabihan lang yun, minumura yun. Kayo pa, nabumura kayo mga litsugas kayo. Tapos konsentidor ka nga. Ngayon, sinong kawawa nun? Driver nga. Itong driver na to. Malaswerte ka nung araw na yun. Nung nakarang linggo pala yun. Pero pinalita lang ngayong araw. Tapos sabi ko, bigyan natin ng reaction. Kasi ito si Tulfo, ang hilig to mamuna sa iba. Akala mo ko siya, perfectong tao na. Gets mo, Tulfo?